President, I now move that we recognize Senator Amy Marcos to interpolate our Senate President Pro Tem. So move, Mr. President. Senator Amy Marcos recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. If Senator Jinggoy Estrada will allow, there are a few questions from the Ilocano Bloc and the Solid North to which this bridge should belong. My privilege, Yes, I cannot overemphasize how important this bridge would have been and the decades during which the people of the Solid North awaited its completion. It's an essential, concrete manifestation of the unity of the Northern peoples, Rangtay to Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Hindi siya pangkaraniwang tulay na kumbaga dalawang bayan, dalawang lungsod, dalawang probinsya. Ito ay talagang binubuo ang dalawang rehiyon. Napakahalaga dalawang rehiyon na kung tutuusin ay ilan sa pinakamahalagang agricultural producer ng ating bansa. Number 1 ang Isabela sa corn at parating nasa itaas sa bigas. Ganon din ang Cordillera kung saan nagmumula lahat ng gulay. Kaya itong tulay na ito napaka-importante hindi lamang para sa Solid North, ika nga, kundi para sa buong Pilipinas, sa buong Luzon na umaasa ng pagkain mula sa Region 2 at sa Cordillera. Nung bumagsak ito noong February 27, 5 buwan nang nakalipas, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. Ngayon nagtataka kami kasi maraming pangalan na lumilitaw na pagkataas-taas na pwesto, kulang lang sa sekretary. Andito yung mga USEC, andito pa yung ASEC. Bakit sa report na unang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired? Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Raul Asis, USEC, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa comprehensive final report? May Navarro, Abiki, Ocampo. Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Higit sa lahat, wala na sa department. Bakit ganon? Aling report dito? Maraming salamat sa iyong katanungan, Mr. President. I can only surmise, Mr. President, na talagang baka meron ho silang kino-cover up, meron ho silang tinatakpan ng mga opisyales ng DPWH. Kaya yung mga nabanggit niyong mga pangalan, lahat po yung mga pangalan niyan ay mga retirado na sa DPWH. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan bilang ASEC, bilang USEC ng DPWH. That's why I can only surmise na talagang meron ho silang na tinatago o kino-cover up. Meron bang whitewash tayong napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up pa? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay ng Pebrero. 5 buwan na. At walang mabigay na comprehensive na report. Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. Tapos yung maliliit na tao tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sinong direktor lamang ang pinupunteriya. Sino ba itong mga direktor na to? Na tulad nga ng sinabi ninyo, retirado, yung iba na transfer pa sa DHSUD, tapos kung saan-saan na. Abay, ba't ganon? Samantalang yung nabanggit ninyo, halimbawa si ASEC Canlas, hindi ba na-promote pa yan sa USEC? Ba't nagkaganon? Well, hindi ko po masasagot yan at siguro dapat tanungin yan ay namumuno ng DPWH pagdating ng committee hearing kung sakaling i-refer to sa appropriate committee. Siguro kailangan natin tanungin kung bakit nangyari ito na nagiging involved sila dito sa pagbagsak ng pag-approve ng gawain ng tulay at bakit pa sila na-promote ng
secretary ng DPWH. I don't know if this is a presidential appointee. I do not have any idea. Pero kung secretary level lang yan, siguro pwede natin tanungin. Ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Cabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Cabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa aming Parang yung pag-imbestiga. timing siya yung pinarusahan. Mukhang siya yata ang pinarusahan, pero hindi ko po alam dahil base sa aming investigasyon na nakalap ng aking tanggapan, hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Ang pinagtatakahan namin, 5 buwan na nga ang nakalipas, sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At yun nga, nakakalito kasi iba-iba yung report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? Siguro. Magpakatotoo sila, sister. Pag na-refer na po ito sa appropriate committee, halimbawa siguro sa committee ni Senator Marcoleta, sa committee on Blue Ribbon, siguro pwede pa siguro patawag natin yung mga nabanggit ko mga opisyalis ng DPWH para sila po ang sumagot sa ating mga katanungan kung bakit ilang linggo pa lang pag nung nagawa yung retrofitting, nung nagawa yung tulay, bumagsak agad. Siguro, yun lang siguro tangi ko masasagot, Ginoong Pangulo. So with that, thank you very much, Senator Estrada. And with that, I'd like to move that the privileged speech of the good senator be referred to the Committee on Blue Ribbon and a comprehensive report, a comprehensive and final report. Huwag yung pa iba-iba at hindi binabanggit yung ibang pangalan. Maibigay sa mga senador once and for all para matuklasan kung pananagutan nga ni Asek Bueno, Malaluan, Yusek Pipo, Cabral at Canlas itong pangyayari na nakakalugmok sa aming lahat na umaasa lamang sa infrastrukturang maayos sa ating Solid North. Maraming salamat po. Yes, Majority Leader. Thank you.